Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Minsan pa po inaanyayahan ko po kayong tumayo para sa ating pambungad na awitin. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Hallelujah. Tunay nga po masarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. At syempre napakasarap umawit sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kahit minsan pa po, awitan natin ang ating Panginoon na buong lakas, buong pag-ibig ngayong umaga. Hallelujah.
puso ko ngayon ay laging nagbabong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawin, naalala ng ipinanit. At sa puso ko ngayon ay laging nagbabong awit ng pagpupuri sa'yo. Salamat, mahal ko sa'yo, walang katulad. Pagpupuri ko, hindi ang kulang. Ang puso nito, ako'y magsasaya. Pagpupuri ko pa, kalungkutan ko iyong pinawin, naalala ng ipinanit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawin, naalala ng ipinanit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Masasalamat, ang halik ko sa'yo, walang katulad. Tapos pinanit, hindi na kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Pagpupuri ko sa kalungkutan ko iyong pinawin, naalala ng ipinanit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko iyong pinawin, naalala ng ipinanit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakasarap umawit sa'yo, Diyos. Kaya't minsan, Panginoon, ang iyong mga anak ay patulot na awitan ko, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Ibaras mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumagal ang kalangitan. Hila ang iyong ngalan.
Iyong
ko sa'yo, luyo ko sa'yo, kapangyarihan. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa iyo, Diyos. Hallelujah, Panginoon. Ang iyong mga anak, Panginoon, ay hindi magsasawang purihin ka, Panginoon. Sambahin ka at itaas ka, Panginoon. Kaya't minsan pa, Panginoon, salamat po sa aming buhay, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong pagkakataon, Panginoon, na heto ulit kami, Panginoon. Sama-sama, Panginoon, nagkakaisa, Panginoon. Nagkakaisa na purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa maraming pagkakataon na ibinibigay niyo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat, Panginoon, sa kalakasan, kagalingan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagsasawa, Panginoon. Hindi ka nagsasawa sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At minsan pa po, maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na ipinagkalob niyo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa mga awiting ito, Diyos, na naway na iparating namin ang aming naisin, Panginoon, sa umagang ito, na ikaisambahin, purihin, Panginoon, at napakasarap umawit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya't minsan pa, ang anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na, Amen! Magandang araw mga kapatid. Tayo pong muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pamagat ng mensahe sa umagang ito ay ang babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Hebreo 5, talatang 11 hanggang kabanatang 6, talatang 12. Ang mga puntos ng mensahe ay una, ang dahilan ng pagtalikod sa pananampalataya. Kabanatang 5, talatang 11 hanggang 14. Pangalawa, ang kalutasan ng pagtalikod sa pananampalataya. Kabanatang 6, 1 hanggang 3. Pangatlo, ang panganib ng pagtalikod sa pananampalataya. Kabanatang 6, talatang 4 hanggang 8. Pangapat, ang layunin ng babala sa pagtalikod sa pananampalataya. Kabanatang 6, talatang 9 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi ng ating teksto. Tungkol sa kanya ay marami kaming masasabi at mahirap ipaliwanag. Palibhas ay naging mapurol na kayo sa pakikinig. Sapagkat bagaman sa panahong ito ay dapat na kayo mga guro na, kailangan muling may magturo sa inyo na mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibhas ay isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang, na nasanay ang kanilang pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya't iwanan natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan, na huwag nating muling ilagay ang pasaligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Nang aral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay, at nang walang hanggang paghuhukom. At ating gagawin ito, ukay pahintulot ng Diyos, sapagkat hindi mangyayari ng mga dating naliwanagan na, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Iyamang sa kanilang sarili, ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos, at itinataas sa kahihiyan, sapagkat ang lupang umiinom ng ulang madalas na pumapatak sa kanya, at tinutubuan ng mga halamang angkop doon
na dahil sa kanila ito ay binungkal, ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Subalit kung ito'y tinutubuan ng mga tinik at dawag, ito ay walang kabuluhan at malapit ng sumpain, at kanyang kahinatnan ay ang pagkasunog. Ngunit mga minamahal, kami ay lubos na naniniwala sa mga mabubuting bagay tungkol sa inyo, at sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan, bagat kami ay nagsasalita ng ganito. Sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan at sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. At nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan, upang kayo huwag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Ang Biblia Tagalog, 2001. Tayo po'y manalangin sandali. Amang Diyos na banal, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkalooban po sa amin. Nawa Panginoon, patnubayan mo po ang aming pag-aaral upang maunawaan namin ang mga salita mo na aming binabasa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang nakakatiyak kung ang aklat ng mga Hebreo ay sinulat ni Apostol Pablo o hindi. Pinagtatalunan ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan ang bagay nito. Ngunit sino man ang sumulat ng aklat, ang mahalaga ay kinasihan ito ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Pangalawang Timoteo 3:16-17. Ang pangunahing layunin ng aklat ay upang patunayan na si Kristo Jesus, ang anak ng Diyos, ay higit at lalong dakila kaysa mga nagdaang mga propeta, mga anghel, kay Moises at kay Aaron, sapagkat sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya, ang Diyos Ama, sa atin sa pamamagitan ng anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. Siya ang kaniningan ng kalulatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Na magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Hebreo 1:2-3. Siya ang Panginoon na nang simula pa ay siyang lumikha ng langit at lupa. Ang langit at lupa ay mapapalitan, ngunit siya ay nananatili magpakailanman. Hebreo 1:10-12, 13:8. Siya ay higit na dakila sa lahat sapagkat bilang pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang daladala niya ay ang dakila, tiyak at walang hanggang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang minsan at magpakailanmang paghahandog ng kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan sa ilalim ng bagong tipan. Dahil dito, ang pagtalikod sa pananampalataya ay napakabigat na kasalanan sapagkat ito ay pagyurak sa anak ng Diyos, paglapastangan sa dugo ng tipan at pag-alipusta sa espiritu ng biyaya. Hebreo 10:29. Ang mga tumalikod ay hindi na maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Hebreo 6. Magandang balita, Biblia Tagalog. Tulad ng teksto ng ating mensahe, napakaraming babala ang nakapaloob sa aklat ng mga Hebreo. Ano ang dahilan ng pagtalikod sa pananampalataya? Ayon sa Hebreo 5:11-14, sila'y mapurol sa pakikinig, walang alam sa salita ng katwiran at pagkakaiba ng mabuti at masama. Bagamat matagal na silang Kristiyano at dapat mga tagapagturo na, nanatili silang sanggol sa pananampalataya. Hindi sila naging masigasig sa pag-aaral ng salita ng katwiran o ebanghelyo. Sa halip sila ay naging tamad, mga talatang 11-12. Hindi nila pinag-ukulan ng higit ng pansin ang mga bagay na kanilang narinig, kaya sila natangay papalayo.
Pinawalang kabuluhan nila ang dakilang kaligtasan na ipinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan ng mga nakarinig sa Kanya na pawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at iba't ibang himala at mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa Kanyang kalooban. Hebreo 2, 1-4. Bagamat tapat na naglilingkod ang mga namumuno at nagtuturo ng salita ng Diyos, naging ugali na nila ang kaligtaan ng pagtitipon at pag-aaral, kaya't salip na lumago, sila'y lumayo sa pananampalataya. Hebreo 10:25, 13, 7:16. Tumigas ang mga puso at tulad ng mga Israelita ay naging mga masuwayin at hindi nakapasok sa lupang pangako. Hebreo 3:7-19. Marahil mas inibig nila ang salapi kaysa Diyos sapagkat hindi sila nasisiyahan sa kung anong meron sila. Kaya wala na silang panahon sa Diyos at sa Kanyang salita. Hebreo 13:5-6. Ang mga sanggol sa pananampalataya ay madaling bumigay at mahikayat sa sari-sari at kakaibang mga turo na ikapapahamak nila, lalo na kung may kasamang mga kahirapan at pag-uusig. Hebreo 13:9. Ang mga Hudyo na naging Kristiyano ay nihikayat ng mga bulaang mga ngaral na sumunod pa rin sa mga alituntunin na nakapaloob sa kautusan ni Moises upang aaring ganap ng Diyos at maligtas. Ang itinuturo nila ay hindi sapat na manalig lamang kay Jesus. Sa makatwid, kailangan nila magpasakop sa ilalim ng lumang tipan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Ngunit ayon sa aklat na ito, si Kristo ang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek at siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Hebreo 5:9-10. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at pagtitiis, ay tiyak na magmamana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Hebreo 6:13-20. Ang pagiging ganap at sakdal sa harapan ng Diyos ay hindi makakamit sa pamamagitan ng pagkapari ng mga Levita, kaya't kailangan lumitaw ang isa pang pari ayon sa pagkapari ng Melkisedek. Sapagkat nang palitan ang pagkapari ay kailangan din naman palitan ang kautusan na mahina at walang pakinabang. Hebreo 7:11-12, 18-19. Si Jesus ang naging tagapanagot ng higit na mabuting tipan. Siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan sa kanila. Hebreo 7:22-25. Ang Kristiyano ay nasa ilalim ng bagong tipan, hindi sa una o luma na pinalipas na. Hebreo 8:13. Sapagkat pinalipas na, hindi na dapat balikan. Hindi maaaring pagsamahin ng dalawa. Ang muling pagpapasakop sa kautusan ni Moises sa ilalim ng lumang tipan ay pagtalikod sa pananampalatayang Kristiyano sa ilalim ng bagong tipan. Ang mga alituntunin sa pagsamba sa lumang tipan at kautusan ni Moses ay simbolo o paglilarawan lamang na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na iniaalay ay hindi nakapagpapalinis ng budhi ng mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntunin panlabas lamang na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Hebreo 9:9-10. Ang mga bagay na ito ay larawan lamang ng mga nasa langit. Si Kristo na pinakapunong pari sa langit mismo pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Hebreo 9:23-24. Ang kaalamang ito ang kalutasan o solusyon sa problema ng pagtalikod sa pananampalataya. Sapagkat hindi nasakop ng kautusan ni Moises, iwanan na ang mga katuruan at mga alituntunin sa ilalim ng lumang tipan, salip manatili at lumago sa pakikipag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at kapangyarihan ng Espiritu sa ilalim ng bagong tipan. Ang tinutukoy ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos sa Hebreo 5:12 o mga panimulang aralin tungkol kay Kristo sa Hebreo 6:1 ay walang iba kundi ang mga aralin at alituntunin sa ilalim ng lumang tipan na ang pundasyon o saligan ay ang kautusan ni Moses na pinalipas na
at wala ng kabuluhan, sapagkat mga simbolo o larawan o anino lamang tungkol kay Kristo. Sapagkat larawan o anino lamang, ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Hebreo 10:4. Dahil dito, sinugo ng Diyos si Kristo upang ihandog ang kanyang katawan. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo na siyang tunay na makakapawi ng mga kasalanan sa ilalim ng bagong tipan. Hebreo 10:5-18. Inalis ng Diyos ang lumang tipan na hindi makakapawi sa kasalanan o hindi maaring magpasakdal sa mga sumasamba o lumalapit sa Diyos, upang maitatag ang bagong tipan na siya magpapasakdal o magpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan at magpakailanman. Hebreo 10:1-9-14. Ang kasakdalan o kaganapang ito, maturity or perfection sa ibang salin, na bunga ng pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pananampalataya at espiritu, ang ipagpapatuloy hanggang sa maging ganap ayon sa kaganapan ni Kristo. Efeso 4:12-14, 2 Korinto 3:6-18. Ang magtatag muli ng pundasyon o saligan ng lumang tipan na pinalipas na ay bumabalik sa pagkabata o pagiging sanggol na mapurol ang pag-iisip at pag-unawa. Binabalikan ang pinalipas at pinalitan ng Diyos o hinahalukay ang wala ng kabuluhan o ibinasura na ng Diyos. Sa ilalim ng lumang tipan, ang pananampalataya sa Diyos ay pinakikita sa pagsunod sa kautusan ni Moises. Sa bagong tipan, ang pananampalataya natin sa Diyos ay pinatutunayan natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Kristo Jesus at sa kanyang utos na mag-ibigan sa isa't isa. Juan 14:1, unang Juan 3:23. Sa bagong tipan, kung nagkasala at nagsisisi, ipahayag natin ang ating mga kasalanan at tayo'y patatawarin alang-alang sa kanyang anak na laging namamagitan bilang ating pinakapunong pare. Hindi na kailangan maghandog ng mga hayop o dumaan sa mga sari-saring mga seremonya ng paglilinis o mga bautismo na pawang panlabas na kaanyuan o mga simbolo lamang. Hebreo 6:2, 9-10, 13-4, mga bilang 19:1-22. Sa lumang tipan, ang mga nagpapasakop at buong pagsisikap na sumusunod sa kautusan ni Moises ay hindi kailanman magiging malinis, matuwid at ganap sa harapan ng Diyos. Sa halip sila'y nasa ilalim pa ng sumpa ng kautusan. Kaya't sa pagkabuhay ng maguli ng mga patay at ng walang hanggang pag-uukom, sila'y tiyak na mapapahamak sapagkat hindi sila kasama sa mga tinubos ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Galatia 3:10 at talatang 13. Ngunit sa ilalim ng bagong tipan, sa pamamagitan ng ating pinakapunong pare na si Kristo, tayo mga pinili, tinawag at tinubos ng kanyang sariling dugo ay tiyak na tatanggap ng pamanang buhay na walang hanggan sa pagkabuhay na muli ng mga patay at ng walang hanggang paghuhukom. Daniel 12:1-3, Hebreo 9:11-15, 27-29, Hebreo 12:22-24, Pahayag 13:8, Pahayag 20:11-15. Mapanganib ang magpasakop muli sa kautusan ni Moises sa ilalim ng lumang tipan sapagkat malalagay uli sila sa ilalim ng sumpa na siyang dahilan kaya nagpapako sa krus si Kristo. Napakabigat at napakadakilang sakripisyo ang ginawa ng anak ng Diyos upang sila mapalaya sa sumpa at pagkaalipin. Ngunit kung sila ay magpaalipin pang muli, binabaliwala nila si Kristo at ang kanyang pagdurusa at pagbabuwis ng buhay sa krus. Ang mga nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan pagtupad sa kautusan ay inihiwalay nila ang kanilang sarili kay Kristo at napalayo sa kagandahang loob ng Diyos. Galatia 5:1-4. Sinira nila ang kasunduan sa ilalim ng bagong tipan at binaligtad nila ang ginawa ng Diyos na pinalipas at pinalitan ng bago ang luma. Hebreo 9:10. Sinira ang bago at ang ipinalit ay ang luma at ibinasura ng Diyos. Itinakwil nila si Kristo
ang pinakapunong pari na naghandog ng kanyang buhay upang sila'y maging malinis at sakdal sa harap ng Diyos. At ipinalit ang pinakapunong pari sa ilalim ng lumang tipan na walang kabuluhan. Ito ang dahilan kung bakit hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat kailangang magpapakong muli sa krus si Kristo upang maitatag muli ang bagong tipan o kasunduan. Hebreo 6:6. Hindi na muling babalik sa Jesus upang magpapako sa krus at ilantad ang sarili sa kahihiyan. Hebreo 9:28. Madalas ginagamit ang mga talatang Hebreo 6:4-6 upang patunayan na may tunay na mananampalataya na mawawala ang kanilang kaligtasan at mapapahamak sa impyerno. Ngunit ang ipinapaliwanag na may akda ng aklat ay ang panganib o ibubunga ng pagtalikod sa pananampalataya kay Kristo at muling pagpapasakop sa kautusan ni Moises sa ilalim ng lumang tipan. Hindi sinasabi ng may akda na may mga tunay na mananampalataya na tatalikod at mapapahamak. Ito ay babala upang hindi sila tumalikod. Bagamat ganun mga pananalita, tiyak na hindi sila makakasama sa mga nanganganib sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy patungkol sa kanilang kaligtasan sapagkat hindi sila pababayaan ng Diyos na mapapahamak. Hebreo 6:8-10. Ang tunay na mananampalataya ay patuloy na pinapatnubayan at tinutulungan ng pangakong Espiritu Santo na mananatili sa kanila magpakailanman. Juan 14:16. Malinaw sa konteksto na ang kaligtasan ng tunay na mananampalataya ay nakabatay sa sinumpaan at pangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling, pag-asang matibay at matatag na umaabot hanggang sa dakong kabanal-banalan. Hebreo 6:13-20. Walang tunay na tupa ng Diyos ang mapapahamak sapagkat sila'y tiyak na makikinig, susunod at maliligtas. Juan 3:11, 14:16, 27-29. Ang inumpisahan ng Diyos, tiyak tatapusin niya. Pilipos 1:6. Ang layunin ng babala ay upang patuloy na magsumikap o huwag maging tamad hanggang wakas ang bawat isa sa kanila upang makamtan ang inaasahan sa pamamagitan ng pananalig at pagtitiis. Hebreo 6:11-12. Ang tunay na kay Kristo ay tiyak na hindi kabilang sa mga tumatalikod kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Hebreo 10:39. Nawa mga kapatid, ay napagpala tayo ng maikling pag-aaral nito. Tayo po yung manalangin muli. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw nito na pinagkaloob mo sa amin. Nawa Panginoon, ang mga talata na amin pong binasa at pinag-aralan ay may tanim sa aming mga puso upang maging gabay namin sa aming pamumuhay bilang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa huling awitin po natin bagong awit.
buhay. Ang buhay ko ito, ako'y nagsasaya. Magbubuhay pagkat kaming tukan ko ay pinawin. Paglalakad ng pilit. At sa puso ko ngayon ay lagi pinagmahal ng pagpupuri. Kaming tukan ko ay pinawin. Paglalakad ng pilit. At sa puso ko ngayon ay lagi pinagmahal ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Puri po ang Diyos. Okay, so puri po ang Panginoon. Tayo po ay dumako sa ating pong pananalangin. Konti pa, Jess. Yung dalawa sabay. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig ngayong umaga. Dala po ng iyong mahal na lingkod. Nawa po Diyos ay mapagpala ang bawat isa at maging kalakasan ito sa buhay pananampalataya, maging kalakasan Panginoon habang ikaw po ay hinihintay namin sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, patuloy mo pong tulungan ang bawat isa ng mga anak sa panahon ng pandemic at sa panahon Panginoon ng pangailangan sa buhay ay kayo po Panginoon na siya naming inaasahan na siyang tutulong sa amin. Marami ka na po Panginoong ginawang kabutihan sa amin, kaya po lubos Panginoon ang aming pong pasasalamat. At patuloy kaming humihiling sa Panginoon ng pag-iingat araw-araw. Lalong-lalo na Panginoon yung mga pumapasok sa trabaho, yung mga bumabiyahe, at marami pa Panginoon mga gawain sa buhay. Lord, maging ang mga kapatiran na may mga hanap buhay, patuloy po silang pagpalain na sa ganung Diyos, matugunan ang pangangailangan ng pamilya at makatulong din po, Panginoon, sa iba pang mga nangangailangan at lalo na, Panginoon, sa bawat membro ng iyong iglesia. Ganoon din po sa mga kaibigan, kapatiran na wala pong trabaho, ay patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Kayo po, Panginoon, na magpadala ng tao upang siya ay bigyan ng trabaho at nang sa ganoon ay patuloy na matugunan ang kanilang pong pangangailangan. Sa mga kapatiran namin, O Diyos, na hindi namin nakasama ngayong umaga, nawa po ay sa susunod pagkakataon makasama namin sila. Ano man na naging hadlang na hindi sila namin nakasama ngayong umaga, nawa po sa susunod na pagkakataon ay makasama po namin sila. Sa mga kaibigan at kapatiran namin nasa ibang bansa, hiling din po namin, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan, samahan, kung sila po ay dumaranas ng kalungkutan, samahan mo sila, Panginoon, at bigyan ng kagalakan ng kanilang puso. Alisin mo po ang kalungkutan sa kanilang buhay, kundi palitan ng kagalakan. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagbibigay kagalakan sa puso ng bawat isa. Nawa, O Diyos, sama silang dako na roon, ay huwag sila makalimot na maglingkod sa iyo, magpagamit sa iyo, sumamba sa iyo, Panginoon. At lagi ka nilang tawagan sa kanilang buhay, sapagkat wala po kaming magagawa kung kayo po ay hiwalay sa amin. Kaya salamat po sa iyong dakilang mga pangako at sa iyong pagmamahal. Maging sa amin pong bansa, ay hiniling din po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na tumulong sa mga nangunguna mula sa aming Pangulo hanggang sa pinakababang kapulungan ng aming bansa. Ay samahan mo po sila, ingatan mo sila, lalong-lalo pa ng mga frontliners namin. Lord, ang lahat po ng mga iglesia, mga mananampalataya, ay patuloy mo pong samahan at bigyan ng karunungan at lalong-lalo na po yung mga tagapagturo ng yung mga salita ay patuloy ko pong hiniling sa Panginoon, bigyan mo ng kalakasan at lubos na pag-iingat sa bawat isa. Panginoon, ang amin din pong mga Bible study, ang amin pong mga gawain, prayer meeting namin, ang amin pong pagsamba, at iba pang mga gawain, O Diyos,
ay hiling po namin na samahan mo kami, bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa, lalo na Panginoon yung mga leader ng iglesia. Hiniling ko po Panginoon na tulungan mo sila, samahan mo sila o Diyos. At yung mga estudyante na nag-aaral, Lord, ng hermeneutics, kung paano po maunawaan ang iyong tunay na salita. Nawa po Panginoon ay tumimo sa kanilang puso, sa kanilang isip, at magpakasipag pa, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mabuting balita. Sa Diyos na makagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nag-ahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Sa magpalang maga po sa inyong lahat, mga kapatid.